Kasamang palad, kahapon po may isang helicopter na bumagsak dyan po sa may Pililya. At sa aming balita, 5 pasahero, 2 po ay nasawi, no? Ano na po ang estado dito po? Anong kadahilanan? Bakit po bumagsak itong helicopter na ito? Yes po, no. We are, nagulat din po kami sa nangyari na yan. So, as reported po sa amin, 2 po ang nasawi kahapon, samantalang yung 3 naman po na sakay po ng helicopter nito ay patuloy pong nagpapagamot sa ospital. We have received a report po na yung 2 po ay stable na po as of the moment. So, patuloy po yung investigation sa nangyari, and we cannot divulge pa po yung ibang information kasi yung mga investigador po natin ay on the ground pa po at inaalam pa po talaga nila kung ano po yung nangyari. Okay. Pero private po ito, no? Kasi 2 Malaysians po at 3 Pilipino, yung isang nasawi po ay Malaysian, correct po? Yes po, meron po tayong foreign national po na nasawi sadly doon sa insidente po. Okay. Ma'am, well, kahit wala pa po tayong final na kumbaga, hindi pa natin na-determina kung ano talaga yung naging sanhi. Batay po sa datos, 70% of chopper or helicopter accidents is because of human error or mechanical error po, no? Ang kaap po ba, whether it's a private chopper or a public chopper, public transport, meron po ba tayong mandatory na, kumbaga, inspection para makita naman yung airworthiness ng mga sasakyang panghimpapawid po natin? At nasusunod po ba ito? Yes, no, actually po, meron po talaga yung mga helicopters po natin. Actually, lahat po ng aircraft po dito sa Pilipinas ay minamanage po ng CAAP. So, dapat nakapasok po talaga sila doon sa airworthiness natin. So, binibigyan po natin sila ng clearance once nakapasa po sila doon sa mga standards po na ipinapatupad natin when it comes to airworthiness po. And so far naman po, yung aircraft na involved po ay meron pa naman po siyang hindi pa naman po expired yung airworthiness niya based dun sa records po namin. So talagang as of now po, ongoing po yung investigation kung ano po ba yung naging cause talaga nung pagbagsak.